po yan na dahil lamang sa mga salita ni Vice President VP Sara ay sinasabi nilang may posibilidad ng tumakas. Unang-una, meron pa bang mental at physical condition na tumakas si Tatay Digong? Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku kabibig, alam na ni Pangulong Duterte ang pag-reject ng ICC sa kanyang interim release. I don't know kung natanggap ba ni Pangulong Duterte kasi gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang makaalis sa ICC detention cell. Iba na pabalita na ilang times na siyang natumba, napago ang ulo, nasabi na rin ni VP Sara. So it means talaga kabibig, na hirap si Pangulong Duterte sa loob ng detention cell. Ngayon, ipinagkait ng ICC ang interim release niya. Nakausap ng kapatid ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, at ayaw niya munang sabi kay Pangulong Duterte ang resulta ng interim release, pero alam na pala ni Tata Digong. I don't know kung umiyak ba si Tata Digong nang alaman niya itong resulta na ito, because I know pag matanda, very emotional, hindi na stable yung mga emosyon nila. Sometimes magagalit, sometimes hindi na alam kung ano ang nangyayari sa kapaligiran niya. Pero thinking na lumalaban pa rin si Tata Digong, lalaban pa rin tayo. At kahit wala tayo sa ICC, ang tanging ginagawa natin, prayers for Tata Digong, na maging healthy lang siya, makapaghintay siya, tataasan ang kanyang pasensya, at faith sa Panginoon, mga kabibig. So, ito ang video interview ng kapatid ni Tata Digong na kung saan kanyang ibinalita na alam na ni Tatay Digong ang lahat ng nangyari at desisyon ng ICC tungkol sa kanyang interim release. Watch this video. The BP o sa mga kuhaan na ginahimo nila tanan, to sa mga emergency kinanglan dito. And na-brief po na ko siya na about what happened. So, kabalo na siya, sir. Kabalo na siya. yeah. So, yun siya na basta yung na sila Sara, si Kulong, si Baste. Do all they can, including the resources kung sa itinanglan sa mga pang-rescue or what. So, Sir okay. Bong, I know that you learned about the decision of the court rejecting the motion for interim release. How do you feel about that? Very disappointed. Actually, I did not mention that to him. Okay. Yeah. Because you're also not allowed to mention it. He mentioned it. Okay. And I said, sorry to you hear about it, but he's prepared for whatever. But he's okay. He's okay. That's good, sir. But Sir Bong, the supporters of the former president remains hopeful because the defense team submitted their appeal to the appeals chamber and we're awaiting for the decision, sir. Yeah. So, ang pakiusap ko lang, let us continue the move for, bring also pressure to this, that, an 80-year-old man, Yeah. It's not worth to be inside there. consider his human rights also. Correct, sir. Pero sir, Thank you, sir, narang Bong. diri sir, we will stay here until ma-release si Tatay. So, We'll be again, here hanggang sa dulo. again, salamat sa support ninyo. Sige lang, baka dumating din ang panahon na babaliktad. Yeah. Sir Bong, on October 12, nanawagan po si Congressman Barzaga sa lahat ng mga kababayan natin na lumabas at makilahok at pumunta sa iba't ibang lokasyon para ipakita ang dissent nila sa nangyayari sa bansa. What's your message to the Filipino? Yes, we should now give our best effort to pressure the government, the dark regime,
So, yung October 12 na yan, that will be probably the opening salvo. At sana magtuloy-tuloy na yan because, wala na tayong makuha dito sa gobyerno ni BBM. It's either he just graceful exit or whatever. But ang mga tao na ang dapat effort na talaga dyan. It has to end. Maraming salamat po, Sir Bong. Okay, lang. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Kawawa ang mga Duterte, pilit hinihila pababa ng mga taong sakim at ganid. Balang araw darating din ang hustisya, lalo na kay Tatay Digong. Patuloy lang tayo magdasal. Tatay Digong, sorry po kung kinuha namin kayo sa Davaoenos. Tuwing maiisip namin to, nakakalungkot, nakakasakit ng puso. Dito drama pero totoo. Kasi di naman po kita binoto that time, si Senator Miriam binoto ko. Pero buong lineage ng voters sa compound at family namin, kayo po straight ang vote. Sana po pala, di na lang kayo naging leader ng Pilipinas. Di nyo po deserve dahil sa malasakit at pagiging tatay nyo sa Filipino. Pero kayo po ang naghihirap ngayon. Kawawa po kayo mga Tatay Digong. Katulad ni VP Sara, namin na maliit, binabastos. Ngayon nga, tinapisan ang budget ng OVP. So hanggang kailan ba itong pagdurusa ng mga Duterte sa kamay ni BBM? God said, not yet, wait for the perfect time. His favor always with Tatay Digong for his good. So yun kabibig ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Yung iba, yung laman ng ICC na tawag dito, yung statement nila tungkol sa interim release ng Tatay Digong, parang nabasa natin doon na sinisisi nila si VP Sara. May explanation si Attorney Harry Roque tungkol dito na dapat ba nating sisihin si Pangulong si VP Sara hinggil sa pag-reject ng ICC ng interim release ng Tatay Digong. Please watch this video. At bukod pa dyan, sabi nila, nagsalita raw nung minsan si Inday Sara na dapat siguro itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Alam niyo po, yan ay salitang politiko. That is farthest from the truth. Tatapatin ko po kayo. Ang punot dulo ngayon na hindi namin pagkakasunduan ni Inday Sara Duterte ay dahil siya ay napaka-by the book. Ayaw niyang lumabas doon sa nakasaad sa Rome Statute. Kung ano yung nasa Rome Statute, yun ang susundin niya. Kaya nga, ayaw mo nang i-considera ang iba pang mga legal na remedyo bukod pa sa Rome Statute dahil nakaharap nga tayo sa ICC. Nako, napakadami na po namin mga usapin tungkol dyan. Napakainit na usapin. Pero ako na po magpapatunay na kung gusto talagang ni Inday Sara na itakas si Tatay Digong, dati pa siguro niya ginawa yan. Ang katunayan, napaka-Girl Scout ni Inday Sara Duterte. Ayaw niyang lumabas sa letra ng Rome Statute at kaya nga hinayaan niya na bagamat hindi makaturungan ang pagkakuha sa jurisdiksyon ng pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping, hinarap ng buong pamilya ang proseso sa ICC. Yan ba ang gawain ng isang tao na nais tumakas? Kakilala ko rin po si Tatay Digong, naging amo ko. Anong sinasabi niya sa akin? Pagdating dun sa mga usapin ng kuku, sabi niya kung gagawin ng militar yan, hayaan mo sila mamuno. Pero wala akong pakialam dyan, wala dapat pakialaman si Inday Sara Duterte dahil kami ay parehong abogado. Kinakailangan lahat ng gawain namin sang-ayon sa saligang batas. So ganyan din po ang pananaw ni Tatay Digong kung gusto niyang tumakas. Matagal na siyang tumakas. Pero dahil siya ay abogado, hinaharap niya fair and square ang proseso. Kaya sa tingin ko po, hindi makatarungan na ang basehan na gagamitan nila ay ang sentimiento ng isang anak na natural. Nagagalit sa proseso na ginamit para makuha ang pagkatao ng kanyang ama at natural. May halong galit sa kanyang mga salita na binibitawan. Now, in any case, yung issue po ng
tama ba kung may jurisdiction ng hukuman? Sinabi ng hukuman, yan daw ay defiance sa hukuman dahil hindi nila kinikilala ang hukuman. Tama lang po yun. Dahil isa sa basehan na pinapadismiss ni Tatay Digong ang kaso niya ay dahil wala nga jurisdiction ng hukuman. Yan po ay isang purely legal issue at sa katunayan, 7 buwan na hindi ko maintindihan bakit hindi pa maresolba ang purely legal issue on jurisdiction. Simple lang po yan. Sang-ayon ba sa Rome Statute? Meron ba o walang jurisdiction ang ICC? At hindi dapat pulaan ang pamilya at si Tatay Digong mismo kung sasabihin nila na walang jurisdiction ng hukuman dahil yan naman po ay isang legal na depensa sa ICC. Hindi po yan defiance gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng prosecution na mukha namang sinang-ayunan ng ICC mismo. Yan po ay hindi tama dahil yan po isang legal defense, lack of jurisdiction at dalawa po ang basihan. Bagamat iisa pa lang ang nailalabas ni Tatay Digong sa kanyang mga abogado, yung lack of jurisdiction dahil nga po hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute nang nasimulan ang proseso ng preliminary investigation. Nakasaad po uli sa Rome Statute na kung bibitiw ang isang bansa, ang korte ay mayroong 1 taon matapos ang pagbibitiw para simulan ang preliminary investigation. Pero sa pangalawang taon na po nasimulan ang preliminary investigation. So sa kontekstong ito, hindi dapat minasama ng hukuman yung pag-question ng jurisdiction ng sa jurisdiction ng ICC at hindi dapat na pati ang mga sinasabing pabiro ay gagawing katotohanan. Dahil yung actuation ni BP Sara na she is faithful to the letter of the Rome Statute, yan po'y patunay na walang iniisip na labag sa ICC Rome Statute itong si BP Sara. Gaya ni Tatay Digong, abogado rin po si Inday Sara Duterte. At kung siya ay magkakaroon ng kahit anong partisipasyon sa pagkatakas ni Tatay Digong, naku po, pwede siyang madisbar sa Pilipinas. At po pwede talagang yan ay ma-impeach dahil hindi dapat na winawas to ang isang pagkakamali sa panibago na namang pagkakamali. Kaya nga po ang aking advice na tinawag na crazy scheme ay gamitin ang legal na proseso sa Netherlands para nga po itaguyod ang karapatan ng due process ni Tatay Digong sa harapan ng lokal na hukuman dito sa Netherlands. Dahil Netherlands naman po ang may obligasyon na itaguyod at protektahan ng karapatang pantao ni Tatay Digong habang siya ay nasa teritoryo ng Netherlands. Duda ko nga po, bagamat walang konfirmasyon na Netherlands ay isang bansa na tumanggap sa kanya kung magkakaroon ng interim release, tingin ko isa po doon ay Netherlands. At ang dahilan nga is alam nila, may pananagutan din sila sa pagkakakidnap kay Tatay Digong dahil siya ay nakakulong sa lupa ng Netherlands, sa kulungan na pinapatakbo ng Netherlands, tinanggap sa Netherlands na walang papel ng mga otoridad sa Netherlands, dinalas gamit ang ambulansyang Netherlands sa ospital na pinapatakbo ng Dutch government. So tingin ko, yan ang basihan kung bakit tinatanggap nila ang temporary or interim release ni Tatay Digong sa kanilang teritoryo. So napakalaking pagkakamali po yun na yung sinasabi ng nagmamahal na kamag-anak, anak mismo ng Tatay Digong, ang ginawang dahilan kung bakit sinasabi nila na may probability na tatakas si Tatay Digong. Sinasabi pa nila na bilang isang dating presidente at bilang vice president, napakalaki pa rin ang impluwensya ni BP Sara. Yan po ay dahil hindi nila naintindihan ang politika sa Pilipinas. Hindi ba nila naintindihan na kaya nga wala nang kapangyarihan si Tatay Digong ay dahil pinakulong siya dito sa The Hague? Hindi ba nila naintindihan na ginagawa lang nilang tahu-tahuan si BP Sara na bagamat siya ay vice president, talaga naman pong linalapastanganan ang kanyang pagkatao ng presidente mismo at ng kanyang mga kaalyado sa Senado at sa Kamara de Representante? Di ba nila alam na sangkatutak ng kasong sinampan nila labang kay BP Sara, including yung impeachment, na buti na lang ay panandali ang naharang ng Korte Suprema? Yan ba ang patunay na dahil siya ay vice president, maimpluwensya siya sa ngayon sa Pilipinas, na kinukonsidera siya na number 1 kalaban ng gobyerno at patuloy na sinusupil at ginigiit? Na pati po ako, naging collateral damage. Hindi naman ako Duterte, no? Pero anyway, tinatanggap ko naman po yan. Dahil ako naman po ay nagdesisyon na
Paglalaban ko ang tama at ang mga Duterte ay nasa panig ng tama. So mali po yan na dahil lamang sa mga salita ni Vice President VP Sara ay sinasabi nilang may posibilidad ng tumakas. Unang-una, meron pa bang mental at physical condition na tumakas si Tatay Digong? Nahuhulog na nga at tumatama ang ulo sa sahig. Yan ba ang po pwede pang tumakas? Pangalawa, anong impluwensya ang sinasabi ninyo? Wala nga po. Patuloy ang pagigipit. Hindi lang po kay BP Sara, kundi pati na nga po kay Tatay Digong. At ang patunay ay pinakidnap siya papunta sa dahig nang mawala siya sa Pilipinas. Sinasabi rin nila na dahil si Presidente Duterte ay sinabi ni BP Sara na kapag nagkaroon ng interim release na nais niyang ang interim release at Davao City, ito raw ay dahilan kung bakit may probability na gagawin na naman daw ni Tatay Digong di umano yung mga pagpapatay na sinasabi nilang naganap nung siya ay mayor sa Davao City. Sa tingin ko po, that is an unfair conclusion dahil hindi pa po napapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong sa pagpapatay doon sa tinatawag na Davao Death Squad nung siya'y mayor. Ang sabi pa ng korte, abay, kita mo nga, yung kanyang impluensya ay napatunayan dahil siya'y nahalal muli bilang alkalde ng Davao at dahil siya alkalde na naman ng Davao at ang kanyang anak ay vice mayor, posible na namang siyang gumawa ng mga kasalanan at mga krimen sa Davao City. Hindi ba ho yan ay unfounded conclusion sa isang tao na hindi pa napatunayang nagkasala? Nakasaad din po sa Rome Statute at sa karapatang pagtao na lahat ng akusado ay presumed innocent until proven otherwise. Bakit sasabihin nila na meron na namang probability na gagawa pa ng mga krimen samantalang wala pa namang krimen na napapatunayan? Hindi ba po yan ay talagang conviction prior to trial at dahilan daw kung bakit hindi siya dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan? Ulitin ko po ha, yung proseso ng ICC na merong aresto na o kapag meron lamang good reasons ay binabalanse sa karapatan ng akusado na humingi ng interim release. Ibig sabihin, pag pinagkalit ang interim release at ang basehan lamang ng pagkakaaresto ay good reasons, hindi man lang probable cause, yan ay di ba katarungan? That is tantamount to arbitrary detention. At ngayon nga pong pinagkait si Tatay Digong ng interim release, biktima siya ng arbitrary detention dahil ang sinasabi nila, ay, pwedeng tumakas yan. Maski ang basehan nila ay isang biro ng anak, ay, pwedeng gumawa na naman ng krimen yan dahil siya ay nahalal muli ng Davao, maski wala pa namang krimen na napapatunayan. For me, kabibig, hindi pwedeng sisihin si BP Sara. Kasi anak lang siya na sumisigaw ng katarungan. Anak siya na gustong mapauwi ang kanyang tatay. At abogado siya kasi nakikita niya kung ano ang mali. Kung bakit ito dapat niyang isigaw sa ICC na mali ang ginawa ng admin ng BBM administration sa tatay ko. Mali ba yun ICC? Or talagang halata kayo ICC na nasa panig kayo sa BBM administration? Todo deny pa kayo na hindi ganito, hindi ganyan. Pero kung ganon man ang inyong mga sasabihin, si BP Sara is part sa inyong blame nyo na hindi mabigyan ng interim release na sa mga sinasabi ni VP Sara, bahala kayo. Basta ang mga tao ay patuloy pa rin na nalangin na sana makonsensya ang ICC kasi alam naman natin, pera-pera lang yung ICC. Kung wala si Tatay Digong dyan, maging trending ba ang ICC? Kung wala si Tatay Digong dyan, may sahod ba ang ICC? Magkaroon ba ng budget ang ICC? Pinasanksyon niya kayo ni Trump. Diba? So talagang ginawang gatasan ng ICC si Pangulong Duterte. Yun lang kabibig. Ang ating Latest Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Alam natin, no, kahit hindi man sabihin ng kapatid ni Tatay Digong na umiyak si Tatay Digong, hindi niya tanggap na hindi siya makalabas sa ICC, kahit hindi niya sabihin yun. Pero tayo, ramdam natin yun eh. Ramdam natin ang hinagpis ni Tatay Digong. Ramdam natin yung parang tila malungkot na bahagi
na hindi pa rin pinagbigyan, pinagkait ng ICC na kahit interim release lang, hindi pinagbigyan ng ICC. Sige lang, Tatay Digong, hindi ka nag-iisa sa journey mong ito. Marami mga supporters na umiiyak ngayon, na parang nasasaktan sa mga nangyayari ngayon. Keep strong, Tatay Digong. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video.